Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, makakalaya na. Nako, sa wakas ito ang good news, lahat na shock. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na po natin ito. Sa wakas mga kababayan, after po ng 6 na buwan na contempt, no, ng Tuwadcom, eto mga kababayan, si Police Colonel Hector Grijaldo, may pag-asa ng makalaya. Adjourn ng House of Representatives ang pag-asa ni Colonel Grijaldo upang makalaya sa 6 na buwan na contempt. Yan mga kababayan, no? Hanggang ngayon pala, ay hindi pa nakakalaya si Colonel Grijaldo, mga kababayan. Dahil sa pagsasabi niya po ng totoo, dahil hindi lamang po nagustuhan ng mga Tuwadcom ang kanyang statement, ang kanyang mga sinasabi. Kaya yan mga kababayan, pinatawan po ng 6 na buwan na contempt order at ang pag-asa nga pong makalaya ay napapalapit na sapagkat malapit na pong mag-adjourn ang House of Representatives, no, ng 90th Congress. So yan, palakpakan po natin mga kabayan sapagkat matagal na rin tayong hindi nakakabalita kung ano na ba ang kumusta na si Colonel Grijaldo. At eto na nga mga kababayan, no, nagkaroon po tayo ng update at makakalaya na pagkatapos ng pag ma-adjourn na ang House of Representatives. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po ay patungkol po sa EDSA. Sabi po dito, hanggat wala akong nakikitang solid na rerouting plans at masiguro na handang-handa na ang mga LGU, wag muna nating gawin. Yan mga kabayan. Ayusin muna natin ang plano. Magtatatlong taon na mga kababayan pero plano pa rin ang inaayos nila. Muling binigyan din ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagpapaliban sa rehabilitasyon ng EDSA. Yan nga po, patungkol po ito sa EDSA mga kabayan, rehabilitation. Pero ang nakakapagtaka, mag 3 years na po mga kababayan, or 3 years na nga ba? 3 years na yata no, mga kababayan. At mag 3 years na. Eh, ganun pa rin. Ganun pa rin po mga kababayan ang plano pa rin po hanggang sa plano pa rin po ang kanilang ginagawa. Anong nangyayari? Ang laki-laki na ng utang natin mga kababayan. No, kaliwat ka ng utang pero hanggang plano pa rin pala ang kanilang mga ginagawa. Ano nang nangyayari? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi sapat ang maganda ang tourist spot natin. Kailangan ganun din kaganda ang mga airport natin. So ano? Anong masasabi niyo dito? PBBM on regional airports, no? Tama hindi naman kung 'di ba, hindi naman dahil lang sa mga magagandang tourist spot, kaya tayo binibisita dito ng mga turista, 'di ba? Pero itong malungkot mga kababayan sapagkat hindi na naman nagja-justify yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na dapat maganda rin ang airport natin kasi eto, hindi lang airport ang dapat pagandahin, hindi lang tourist spot ang dapat pagandahin. Pero eto mga kababayan ang balita. Lumagapak sa ranking Pilipinas
pinakadelikadong bansa para sa turismo ayon po sa Hello Safe, mga kababayan. So ano na, ah, basag agad ang sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi pala airport at hindi tourist spot ang problema. Kung di pinakadelikado, ibig sabihin na isa tayo sa pinakadelikado, di ba? Isa tayo sa ano bang matatawag, ano bang delikado? Ano bang meaning na delikado sa inyo? Kasi pag sa akin, no, ang meaning sa akin ng delikado in terms of tourism, no? Yung safeguard po ng ating mga turista, di ba? Kung gaano sila ka-safe dito sa ating bansa. Kung nananakawan ba sila, nai-snatchan sila, buhay ba silang bumabalik sa kanilang mga pinanggalingan, di ba? Kasi may mga balitang nagugurgur ng mga turista, di ba? Kaya nga isa tayo sa pinakadelikadong bansa in terms of tourism. So meaning mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr., it's not the tourist spot, it's not the airport, kundi ang kaligtasan muna ng mga turista ang dapat na asikasuhin natin. Kasi aanhin mo naman ang malinis at modernized na airport kung hindi naman safe ang mga turista. Aanhin mo naman ang magandang tourist spot, no? Kung hindi naman safe yung ating mga turista. Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, mukhang nag-photo ops. Mukhang nag-photo ops si President Bongbong Marcos Jr. Ito ang balita mula po sa Abante News Online 2 hours ago. Personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Brigada Eskwela sa Barihan Elementary School sa Malolos City, Bulacan. Ito po ang photo ops, mga kababayan. Yan o. Kasama po si Department of Education Secretary Angara. Yan o. Kita nyo yan. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga kuha nila. Yan o. Kita nyo na yan. Yan o. Picture muna. Hindi lang po sa mga eskwelahan, mga kababayan, bumisita si President Bongbong Marcos Jr. pati po dito. Kung dito photo ops, dito naman video ops naman dito, mga kababayan. Ito, lights, camera, action. Pasok, President Bongbong Marcos Jr. Nice na po, pwede na isang may pamilya ninyo. Libre na. 1+3. Isang bayan, apat ang tao. Mr. President. Yan po yung programa ni President Bongbong Marcos Jr. na isang ticket. Pero 4 ang pwedeng sumakay. Isang ticket, 4 ang sasakay. Ibig sabihin, mga kababayan, kung papasok ka sa trabaho, pwede mo nang dalhin pati pamilya mo. Kung 4 lang kayo sa pamilya nyo, ay dalhin mo na sa trabaho. Libre naman po ang pagsakay dyan sa LRT na yan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Mga kababayan, tuwang-tuwa si President Bongbong Marcos Jr. sa kanilang ginagawa. Ano kasi ito documentation ang tawag dyan. Okay? Yan mga kababayan, eto pa. Pag-usapan po natin itong si PNP Chief Marbel. Ito po ang balita. Mula po sa balita 9 minutes ago. Nakipagkita si bagong talagang hepe ng Philippine National Police na si General Nicolas Torre III sa mga opisyal ng Commission on Human Rights sa Quezon City. Layunin ng pagkikitang ito ang paglinaw ni Torres sa kanyang direktiba hinggil sa drug-related arrest na ang mga pulis ay kinakailang tiyakin pa ring hindi naaapakan ang karapatang pantao, makatao at sumusunod sa protokol. Bakit sa human rights ka magpapaliwanag ng ganyan? Diba? Sa bagay, no? Para maging tahimik din ang human rights, di ba?
Ito po ang aasahan natin mga kababayan, magiging tahimik po ang human rights dahil kinausap na po ni PNP General Torre, no, ang human rights. So, yan. Lalo pang mas wala tayong maririnig sa human rights mga kababayan. Ito, Torre pa rin mga kababayan, PNP Chief Torre siguraduhin di papatayin ang mga huhulihing akusado. Siyempre naman, bakit naman papatayin mga kababayan? Wala naman kayong war on drugs. Hindi naman ito war on drugs, no? Pag-aresto lang po ito. Kung sinabi niyong war on drugs, talagang may magugurguro dyan kasi war yan eh. You don't have to explain, General Torre, hindi naman kami tanga, hindi naman kami ob-ob, no? Mga ordinaryong Pilipino lang kami, but we understand, no, that there is no such so-called war on drugs, kundi pag-aresto lamang ng mga suspect ang inyong gagawin, no, dito sa mga bad elements of the society, no, aarestuhin nyo lang at there is no such war on illegal drugs. Kaya wala po talaga kaming aasahan na magugurgor. Instead, ang aasahan po namin dyan, marami po. Siguro ko yung mga aarestuhin dyan, mga kababayan. Siyempre, mga aresto kayo. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan patungkol naman po dito kay PCO Secretary J. Ruiz. Nako naman, pati media nakikialam na. 3 media organization nakipag-usap kay PBBM. J. Ruiz, huwag tanggalin. Nako po, anong nangyayari na? Bakit ganun? Bakit pati media organization na siya pong, for example, let's say pagbigyan kayo ni President Bongbong Marcos Jr. na huwag tanggalin itong si J. Ruiz. Ano naman ang magiging kapalit niyan? Di ba? Siyempre may kapalit yan. Hindi na kayo kikibo sa mga mahalagang issue ng ating bansa, sa mga importanteng solusyonan ng mga problema ng ating bansa. Ganun ba yun? Yan, opinion ko lang mga kabayan. Alam naman na po natin ang kalakaran, no? Dito sa Pilipinas, if you do something for them, they will do something for you. Di ba? Yun po yun. Ano po kaya ang kanilang kondisyon, di ba? Kung sakasakaling hindi tanggalin si J. Ruiz bilang PCO Secretary. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating pinag-usapan. At ano po ang inyong opinion dyan? Eto pa. Bigyan po natin ng kaunting opinion at reaksyon ang video ito mga karbi natin. At eto nga, simulan na po natin to. Pag-usapan natin, bigyan ng reaksyon, opinion, itong latest post ni Senator Ronald Bato de la Rosa 1 hour ago. Tungkol ito sa kinausap niya 86 AFP generals and some colonels. Ito yung tagpo sa Commission on Appointments confirmation hearing kahapon. Okay. Nagpasalamat siya sa bumoto sa kanila, yung local absentee voting. Ito ang sabi niya ni Senator Bato. Kaming dalawa ni Senator Bongo ay gustong magpasalamat sa military and uniformed personnel during the local absentee voting. Dahil ginawa niyong number 1 si Senator Bongo, ako number 2. At yung PDP laban ay tinulungan ninyo. After that, no more, no less. Kalimutan nyo na kami because you have to remain apolitical the rest of the way. Kaya I hope you remain steadfast in maintaining your values na huwag kayong magpadala sa politika. You remain loyal to the Filipino flag. You remain loyal to the Constitution and loyal to the Filipino people. Senator Bato, during the Commission on Appointments, deliberation on the ad interim appointment of 86 officials
of the Armed Forces of the Philippines held Wednesday, June 4, 2025. So, ito po yung mga picture nila. Ayan. So, 86, I believe, halo-halo na ito. Mga generals and full colonels from the three branches of services ng AFP. Okay, so, tama yung sabi ni Senator Bato na, of course, magpasalamat siya. Dahil grabe ang local absentee voting. Yung mga nabasa ko ang mga post, itong resulta daw ng local absentee voting, ito yung nagpa-gising sa administrasyon. Dahil biruin mo, wala man lang ni isa sa kandidato ng presidente ang lumusot sa boto ng mga sundalo at pulis. So isa lang po mga kababayan ang ibig sabihin yan, no? Even our policemen and military, mga kababayan, no? Hindi nila nagugustuhan ang administrasyong ito. Kasi kung nagugustuhan nila ang administrasyong ito, mga kababayan, baka walang bumoto kay Senator Bongo at Senator Bato, di ba? And also the PDP laban. Kasi alam nila what is the reason behind, no, na kanilang pagtakbo. It's because of former President Duterte. Ibig sabihin, hanggang ngayon mga kababayan, mahal pa rin po ng ating mga kapulisan, ng ating mga kasundaluan, si former President Duterte. Hindi nga lang sila makagawa ng mga aksyon, mga kababayan, sapagkat under pa rin po sila ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. And they believe, and ang sabi nga kanina ni Senator Bato, maging ano lang kayo, gawin nyo lang yung ano ninyo, yung trabaho ninyo, maging apolitical, no? Huwag kayong maging partisan like ni like ni Tariela, di ba? Mukhang politika na po ang lumalabas sa bibig ni Tariela, mga kababayan. Hindi na po it's about the nation, no? About politics na po ang gusto niyang ang pinag-uusapan niya. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito, mga kababayan? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.